Kamusta po kayo? Magandang araw pong muli sa ating lahat. At magbabahagi tayong muli ng video dito sa ating channel na Katoliko Ka. Actually, una po sa lahat ay kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito, ito po yung bagong channel na ating ginawa para sa ang channel name ay kinuha ko dun sa na-terminate nating channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para maging updated po kayo sa mga video na ina-upload natin dito sa video na ito. Una po sa lahat, kamusta po kayo? Lalo na po yung mga OFW sa lahat ng sulok ng mundo. At sana ay nasa maayos po tayong kalagayan dyan. Ilang araw na tayong hindi nakakapag-upload ng video rito dahil hindi ko po pa maisip talaga kung anong content talaga ang nababagay dito dahil dati nga po ang Katoliko Ka kasi noon ang video po na ina-upload natin doon ay tungkol po yun sa homily. O yung kinukuha lang natin yun sa mga mass ng mga kaparian. At yun nga, at hindi naging maganda ang kinahinatnan ng ating channels sa kabila na ang dami pong taga-subaybay yun. almost 26,000 na po siya bago siya na-terminate. So talagang ibig sabihin tinangkilik ng tao yung channel na yun. At ang kagandahan kasi doon, lahat ng content nun ay talagang homily lang o reflection ang nakapaloob sa channel na yun. Base sa ating ngayon pananaw natin ngayon, siyempre ang dami ko pong na-absorb doon sa channel na yun, lalo na doon sa content ng ating ina-upload. At siyempre halos araw-araw ilang video ang ating ina-upload doon, 3 o 4. At ang mga mensahe na naihayag doon ng ating mga kaparian ay talagang tumitimo sa ating puso. At ang hindi ko makalimutan talaga roon na hanggang ngayon ay yun ang sinisiksik ko sa aking puso't isipan, na yun ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, na talagang hindi ko yun kinakalimutan sa kabila ng nangyari na ito sa ating channel at nawalan tayo ng kita. Hindi ko po iniiwan ng mga salitang yun na siyang talagang itinanim ko na yun sa puso't isipan ko, na yun ang pinakamahalagang gawain sa buhay ng tao. 3 mahalagang gawain na siyang dapat nating ginagawa habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Lahat tayo ay panandalian lamang sa ibabaw ng mundo at halos lahat ng mga napagdaanan natin ay isang bahagi ng ating o kabanata ng ating buhay, yung mga nangyayari sa atin, dahil doon tayo hinuhubog ang ating sarili, o doon hinuhubog ang ating sarili sa mga pinagdaanan natin. So sa mga napagdaanan natin, dapat meron tayong mga natututan doong aral. Kaya yun ang bagay na yun na talagang nais kong ibahagi rin sa inyo, na yun ang dapat nating tingnan. At kung hindi man natin magawa, dapat kahit paunti-unti kumilos po tayo para sa ganun talagang may katuturan ng ating buhay dito sa mundo, dahil lahat naman tayo ay babalik din sa ating pinanggalingan kung saan tayo ay mula sa alabok. So ang 3 mahalagang gawain na ito na nais kong ibahagi sa inyo, ito yung una po rito ay yung tumulong tayo sa mga taong nangangailangan. Pangalawa po, tumulong tayo o gumawa tayo
ng gawain ng ating Panginoon, o tumulong tayo sa mga gawain ng Panginoon. At ang pangatlo po ay pinakamahalaga sa lahat ay ang salita ng Diyos ay ibahagi natin sa lahat sa abot ng ating kakayanan. Although na tayo ay ako nung araw, hindi po ako palaimik na tao. Siguro sa ngayon may mga taong kakilala ko dati, maliban sa medyo malabo ng ating mata, at minsan naiisip ko baka nasusupladuhan na sa akin ang mga kakilala ko dati. Yung hindi man po ako bumabati sa inyo, ay hindi po ibig sabihin nun ay hindi ko na kayo kilala o ano. Una-una po, ang mata natin may diferensya na. Mga 5 meters, hindi ko nakilala ang tao. So siguro naka-observe kayo sa akin na ganun ako ngayon. Kasi may edad na po tayo, halos patungo na tayo sa senior citizen. Kasi minsan na napapansin ko siguro akala nila suplado ako. Kilala nyo ako kung yung mga taong nakakilala sa akin mula nung kabataan ko. Alam ko, kilala ako kung ano ako at sino ako Kaya lang, kapag kaharap nyo naman ako, alam nyo naman kung paano ko kayo kausapin. So alam ko may mga nanguhusga sa akin sa bagay na yun, pero wala po akong magagawa. Ganito na po yung mata natin, at hindi, pasensya na po kayo. Kasi una-una nandito na po ako sa lugar natin o sa bayan natin. Siyempre marami akong kakilala dito, at sa ngayon ang dami kong hindi na kakilalang mga kabataan dahil nga yung anak ko na maliit ko pa iniwan, halos 3 years old. Ngayon halos mama na. 21 na siya ngayong December. So ang taong mga napapadaan sa barangay namin, halos hindi ko nakilala yan. Sa tuwing may dumadaan, minsan kung sino kong kasama ko, sino yun? Sino to? Kasi nga hindi na natin kilala ang tao Pag gumala ako sa bayan nung araw, nung high school days, lalo nung high school days pa, halos kilala ko ang tao sa bayan. Ngayon wala na talaga akong nakikilalang tao. Kahit nga kaklase ko, hindi ko nakilala Kung hindi ko pa na-meet sa alumni hindi ko pa siya nakilala na siya pala yun. So marami na talagang pagbabago. Minsan yung isip natin napakatalas pa, o talagang ang isip natin lahat kaya pa rin, pero sa totoo lang ang katawan natin hindi na. Tulad na lang ng halimbawa na lang natin ang basketball. Ako gusto kong maglaro ng basketball, pero alam ko baka masaktan lang ako doon at mapilayan lang ako. Kasi nga hindi na kaya ng katawan natin ang flexibility ng katawan natin, wala na, iba na. So pasensya na po sa mga kilala ko na mga kababata ko, kababayan ko na nakasalubong ko sa daan. Pasensya na po kayo, hindi po ako nagyayabang sa inyo. So yun po ang tatlong bagay na para sa akin ay napakamahalaga yun. Iwan ko po sa inyo kung ano ang paningin nyo dun sa mga binahagi ko sa inyo. Pero para sa akin, sa buhay ng tao, lahat tayo dumadaan lang sa mundong ibabaw. So yun lamang po, at sana ay nagustuhan nyo ang ating ibinahaging video na ito. Mabuhay po kayo, at sana isuportahan nyo itong ating channel, ang Katoliko Ka. At mabuhay po ang lahat, at maraming salamat po. God bless.